Hello! Ngayon naman po ay gagawa ako ng pencil case. Yung pencil case po na gagawin ko ay wala po siyang lining. Pero meron po siyang interfacing na fusible na ididikit ko dun sa fabric para po siya tumigas. Ang unang gagawin, ididikit po natin yung fusible dun po sa fabric. Ididiin po natin mabuti para dumikit po siya. Pagkatapos po niyan, yung mga panglagay po natin sa mga gilid-gilid po ng kantuhan, ay paplansyahin po natin siya ng pa-double fold para mas madali po sa pag-attach mamaya. Dahil hindi ko po ito gagamitan ng overlock, ang una ko pong gagawin ay tatahian ko po muna siya ng dalawang side po magkabilaan. Yung pagkakabitan ko ng zipper, bibistingan ko lang po siya. Tapos, pagkatapos po nun, ikakabit ko na po yung zipper. Pataob po yung pagkabit doon sa fabric. Ang zipper nakataob. Pagkatapos pang i-attach, itatapping ko naman po siya ng 1/16. Yung dun sa pagdagkabitan ko po ng zipper. Nakatapping po siya sa harapan. Pagkatapos po nun, yung sa kabilang side naman po ang i-attach ko ang zipper. Ganun pa rin po nakataob ang zipper doon po sa pagkakabitan natin ng fabric. Isang straight lang po yun na tahi. Pagkatapos po na i-attach ang zipper, bubuksan natin ng bukang-buka po yung zipper. Pagkatapos, itatapping po natin siya ng 1/16 pa rin. Doon po sa pinakaharapan ng tapping. Pagkatapos i-tapping, pagpapantayin ang zipper hanggang doon sa dulo ng fabric. Maglalagay tayo ng pikete. Ganon din po sa kabila. Pagpantayin ng zipper, tapos maglagay ng pikete. Ang hawakan naman po ay itatapping po natin ng 1/16 lang kasi nakaplansya na po yan ng double fold. Kaya diretso tapping na lang po yan ng 1/16. Pagka-tapping po, gugupitin natin ng 5 inches lang. Tapos i-attach na po natin siya doon po sa zipper. Doon sa pagkakabitan natin. Itataking lang po muna natin yung pinaka-hawakan niya. Ang pikete, itatapat po natin doon sa zipper. Tapos, satahian po natin ng straight po. Pagkatapos po, gugupitan natin yung mga sobra-sobrang tela at yung zipper. Sa kabilang side naman po, isasara muna natin ng kalahati lang yung zipper. Pagkatapos po, itapat ang pikete doon sa zipper, wag ko natin tatahian ng isang diretsyo. Pagkatapos tahian, gugupitin yung sobrang zipper at yung fabric ng mga sobra. Pagkatapos po nun, magmamarking tayo magkabilang side, ang 4 na kanto. Ang ginawa ko po yung mga distance ng marking ko ay 1.5 bawat kanto. Yung 4 na kanto po yan. Pagkatapos po, gugupitin po natin yung pinagmarkingan natin. Pagkagupit, yung pinold po natin sa plancha kanina, yun po ang ipangsasara natin doon sa mga dulo ng zipper. Sa pagtahi po ay naka 1/16 lang po ang pagtahi niyan. Ang pinaggupitan natin ay isasara na po natin ngayon. Tutupiin nyo lamang po tapos tatahian nyo po ng isang pantay ng pata o 1/4. Pag nasara na po natin yung 4 na ginupitan natin kanina, ang gagawin naman po natin ngayon ay i-close na po natin siya nung pinalansya po natin kanina, dinoble fold. Yun po ang i-insert natin doon sa pinagsarahan natin. Itatapping lang po yun ng 1/16 tagusan. Tapos yung mga dulo po niyan, tutupiin nyo lang po para hindi po siya magninisnis. Naka-close po siya sa dulo.
Pag naitaping na lahat, yung 4 na kantong yon, nung pinalansya natin kanina, ang gagawin naman po ay babaliktad na po siya. Sa pagbabaliktad naman po, aayusin lang po natin yung sa mga kanto-kanto para pumorma po talaga siya na parang box. Ito na po ang natapos kong pencil case. Salamat po sa panonood.